because he will be the best person to answer the questions. Actually, with all due respect, dahil pinag-aralan din ho namin to, no? Itong Pinag-aralan situation. din po natin Kaya nga, to. mas Alam maganda natin ho, yan lahat. siguro bago ho natin patawag siya, ay bigyan ho natin pagkakataon po ang isa't isa na magbigay ho ng kanilang pahayag. Let us hear the real resource person, the agency lodged with the public works and highways of this country. Dito po tayo mga kaibigan, no, kung saan makikita natin, pinipili talaga ng House of Representative yung mga congressman, no, ang gusto nila, yung mga kagustuhan nilang isingit doon sa DPWH. Pakinggan natin. Recognize Senator Erwin. Kami naman sa Senado, Chairperson Mika, gusto rin namin ma-implement yung mga proyekto. Gusto rin ho namin makita yung mga proyekto na mangyari, mapatupad ho yun. Pero ang hindi ho gusto ng Senado ay mag-approve tayo ng budget na overpriced yung amounts o yung presyo na nasa loob ng budget. At alam ho natin, no, na hindi ito budget na ginawa ni Secretary Vince. Ito po ay ginawa pa ng bagong administrasyon ng DPWH na alam rin natin na ngayon ay kinakasuhan at nasasangkot sa maraming anomalya. Kaya ang kami sa Senado, at hindi lang po ang Bicameral Conference Committee conferees, kung hindi I speak on behalf of the other senators and also the leadership of the Senate. Napag-usapan ho namin ni Senate President Tito Soto to, at iba pang mga kasamahan naming senador na hindi ho kasama dito sa conferees, kundi kasamahan ho namin sa buong Senado, na ang gusto ho natin ay masigurado na itong budget na approve ho natin ay hindi ho overpriced, ay hindi po nanggaling sa mga materyales na napakamahal. Dahil ang konteksto ngayon, ang tao wala nang tiwala eh. Wala nang tiwala dito sa gobyerno ho natin at sa mga proseso ho natin. Kaya ang pinakamagandang paraan para ibalik ho tiwala nila ay magkaroon ng budget na tama po ang presyo. At ito na yung pagkakataon ho natin dahil binabalangkas na ho natin itong budget na ito. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon na mapakita ho natin na kahit nasa presyo, tama po yung ating ina-approve na budget. Senwen, lilinawin ko po, matibay po at malinaw din yung panindigan ng Kongreso. Kaisa niyo po kami. Tatanggalin po natin tong parte ng budget, ng pera na nakaukol sa mga projects na considered na overpriced. Ang sinasabi lang po natin, pakinggan po natin sa Sec. Vince, para po maipaliwanag niya na kung ngayon pa lang kakaltasin na maraming mga projects na hindi mai-implement dahil nasobrahan po sa kaltas. Yung iba naman po nakulangan sa kaltas. So yun lang po siguro yung pinag-uusapan natin. Kaisa niyo po kami. Gusto nating tanggalin yung parte na overpriced. Pero siguro po, mas malinaw, kung okay lang po, Senwin, let's turn it over to Sec. Vince. If I may make a motion to please invite Secretary Vince Dizon to be a resource person to the Bicameral Conference. Before we call the resource persons, allow the members to say their piece and also to echo their sentiments para ho at least malaman ho natin lahat kung ano yung sa loobin po ng isa't isa. Senwin, if I may, kasi po, perhaps the best approach would be to let Sec. Vince present, and then if all the conferees have questions, because he will be the best person to answer the questions. Actually, with all due respect, dahil pinag-aralan din ho namin to, no? Itong Pinag-aralan situation. din po natin Kaya nga, to. mas Alam maganda natin ho, yan lahat. siguro bago ho natin patawag siya, ay bigyan ho natin pagkakataon po ang isa't isa na magbigay ho ng kanilang pahayag. So we recognize Senator Erwin too. Thank you, Mr. Chair, Madam Chair. Gusto ko lang po maliwanagan na bakit po natin ipapatawag ang Secretary po ng Department of Public Works and Highways. And when in fact this is a bicameral conference committee, conference po between the lower house and the upper chamber. Di po ba ng Congress and Senate? Wala naman po nakalagay dito na kasama po executive. Ang tanong ko po kasi, we have given them ample time, Madam Chair, to the opportunity to explain during the committee hearings. Committee hearing po sa Congress, committee hearing po namin dito sa Senate, ganun din po sa plenary debate sa Congress, plenary debate dito sa Senate. Ang worry ko lamang, Madam Chair, Mr. Chair, is that we might be creating a precedent na baka hindi na po tayo matapos na tuwing pag meron po tayong pagdidiskusyonan na budget ng isang department o ng ahensya, kailangan po natin ipatawag lagi ang secretary para magpaliwanag sa Bicameral Conference Committee, Madam Chair, Mr. Chair. Senwin, I'll defer to Representative Rufus Mr. Rodriguez Chairman, to respond. This is a plenary conference committee. And any committee in Congress, whether it is in the House or in the Senate, has the power to be able to have resource persons to explain things that may not be very clear to everyone. And so we have the power to invite. And precisely, there is now an issue on the price index. And therefore, we are saying that let us listen. We will not agree. We may agree.
But the point is that transparency requires that we hear the executive. After all, it's the executive that will implement what we will pass. And if the executive says that these are the things that they have to consider, and since they are the ones implementing, Congress does not implement projects. So that is why we are requesting just to hear. We are not going to say that we're going to agree to the letter or the recommendation, but let us hear the real resource person, the agency lodged with the public works and highways of this country. Thank you, Mr. Chairman. Before I address that issue, Yun. No, sa video ko kanina, no, na-upload na, sinabi ko doon, itong sinabi din ni Congressman Senador Erwin Tulfo. Bakit nasa BICAM ang executive, no, o yung secretary si Vince Dizon, bakit nandyan siya sa executive? Tapos na yung deliberation ng budget nila di ba? Binigyan sila ng pagkakataong i-explain ang budget nila, ano bang mga kailangan nila sa NEP, National Expenditures Program. Nakalagay na dyan doon kung ano yung mga gagastahin ng mga departamento. Pero bakit ngayon si Vince Dizon nandyan siya sa BICAM? No, ano yan, para impluwensyahan yung mga senador at congressman para isingit, no? Dapat gusto pala nila ng budget. Dapat sinabi nila yon nung nandun sila sa committee hearing, sa plenaryo. No, nag-committee hearing doon sa House of Representatives, nag-committee hearing sa Senado, nag-defend pa sila sa plenaryo. Pero bakit ngayon iniimbitahan itong si Vince Dizon dyan sa bicameral meeting? Sa bicameral meeting, pinag-iisa na lang yung dalawa 'di ba? Pinag-iisa na lang ang dalawang budget. Yun yung problema. Bakit nandyan si Vince Dizon? Ano yan, para i-hostage yung yung legislative? No, tapos itong House of Representatives, ipipilit talaga nila ang gusto nilang budget kasi nga halos lahat dyan may mga pasingit na mga budget may mga insertions yung mga yan.